Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong question sa atin si Mona Lisa Regalado kung anong oras ako nagsisimula at anong oras ako natutulog. And another question is, sis, paano ka natuto lumabas mag-isa nung una mo mag-day off kasi baka soon nandyan na rin ako. So pagdating ko talaga, sinundo ako ng amo ko sa agency. Sinabi niya na sa akin na ganito sumakay ng train. So, ayoko siyang tignan kasi syempre, first time namin magkita, alangan makikipag-usap ako. Ang awkward na sa loob kami ng train, hindi kami nag-uusap. So, ang ginawa ko is pinag-aralan ko na sa loob ng train kung paano ang gawin, kung paano ako sasakay sa train. Ayan, may mga, ano kasi doon, may mga lugar, ganyan, tapos umiilaw-ilaw yung papupuntahan ng train. So, yun yung inaral ko. And then, pagdating ko sa bahay, syempre, nanibago ako kasi walang labas-labas. And then, nung linggo, bali mag-isang linggo ako, lumabas kami, pumunta kami sa bahay ng matatanda. So, tinuro niya sa akin kung paano pumunta doon. Siongwan yun. So, Shamshoy po kami. Kailangan namin sumakay ng train pa Central, and from Central, lumipat kami ng another train. So, tinandaan ko yun. And also, yun, alam ko na. Ang palatandaan kasi na papunta to ng train station is paglabas ko ng bahay, tapos turn left, tanda ko, and then go straight lang. So, nung unang beses, kinabahan ako, syempre, mabagal ako maglakad, and then tinandaan ko, tinitignan ko yung bahay, kung paano ako makakabalik kung in case na maligaw ako. And the next is, ang ginawa ko is, sabi ng amo ko sa akin, pag mula sa train station, pag makita mo yung pinakamataas na building, pagtingin mong harap, yan yung building natin. So, yun yung focus ko talaga, hindi ko kinalimutan. And dapat alam nyo kung anong exit kayo sa train station para makakauwi pa din kayo. So, yun, natuto akong sumakay ng train. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa naranasan sumakay nung, ano ba yun, yung popular dito sa Hong Kong na para siyang train na maliit lang. Maraming nananakawan sa loob ng train na yan eh. Hindi siya train, yung ano siya, yung sa Central, marami kang makikita niyan, yung ano siya, maraming ang nasasagasaan yan. Hindi ko alam po anong tawag, pero parang train siya na bus o small na bus, hindi ko ma-explain. So, yan lang yung hindi ko nasakyan. And dapat yung sa mga bus dito, alam mo kung anong bus stop mo, tapos anong bus number, madali lang yung iba nag-e-install. And the next, kung anong oras yung tulog ko, is natutulog ako 12, mahigit, 12:30, masaya na ako niyan. Kasi yung tapos ko minsan ng trabaho, alas 11, tas maliligo ako, tapos nagsi-cellphone pa. Kasi yun yung time na masasabi mong para sa sarili mo talaga. Kaya minsan inaabot ako ng isang oras kaka-cellphone. And the next is, anong oras yung simula ko sa umaga? Ngayon, yung simula ko is 5:50, pero tumatawad pa din ako. Kaya nga, sabi, kaka-alarm ng cellphone ko. Kahit 1 minute, tinatawad ko pa yan, itikit ko uli yung mata ko. Siguro kung may katawan lang tong cellphone, siya na yung bumangon. Kasi ilang beses pa akong tumawad. Dapat 5:45, labas na ako ng kwarto, pero 6 na, minsan 6:02 na ako bumababa. Talaga kaya, para akong minagnet sa higaan sa sobrang pagod. So, yun, tapos only trabaho na yan. May pahinga naman ako sa tanghali, 1 oras. Ayan. So, mahirap yung trabaho dito sa Hong Kong, pero kung isipin mo yung pangarap mo, madali lang yan. Hindi ko nga akalain matatapos na yung kontrata ko eh. Basta ano lang, bigay nyo lang yung best nyo. And sa ano talaga, wala talagang 8 hours na tulog dito sa Hong Kong. Napakaswerte mo kung yung amo mo pinapasok ka na ng room alas 9 pa lang. Kasi mostly, ang mga pahinga ng mga katulong dito alas 10:30, alas 11. So, swerte talaga ng iba. Nainggit ako dyan. Pero, kasi naman okay na ako sa amo ko eh. Kung sa ugali naman, wala naman. Katulad ngayong araw, buong araw silang wala. Yung amo ko babae, umalis alas 7 ng umaga. Hindi na umuwi hapon na. Tapos,
nagluto na lang ako, tapos kumain sila, natulog. Alas 9, pumasok na ng kwarto. So, madali lang, hindi araw-araw mabigat yung trabaho, hindi araw-araw pagod. Kaya, hindi ko dinidibdib yung pagod, yung ano. Kasi, hindi naman araw-araw, mapagod ka. May pagod na araw, pero mababawi mo rin naman yan. Yun lang yung iniisip ko. And by the way, yung kinakain ko is seaweed. Favorite ko to. So, yun nga, mahirap yung trabaho, pero kung ano talaga isipin, and dito guys, nabibili ko na yung anong gusto ko, kaya parang okay na din sa akin. Sa Pinas, hirap na hirap ako, kahit napkin doon, parang nahihirapan pa ako, kailangan ko pang tipirin yung napkin ko, kailangan ko pang bumili sa tindahan ng 3 piraso, ganyan. Pero dito, awa ng Diyos, nabibili ko yung gusto ko. May mga pagkain ako dito sa higaan. Ito, may chocolate ako. Ayan, tapos ito. So, hindi ko pa siya binubuksan. Ang isa na ito is binigay ko sa Indo kasi mag-e-end siya ng contract. So, sabi ko, pasalubong ko sa kanya. Bigay niya sa anak niya. So, meron akong mga ganyan dito. And hindi ko sila kinakain. Yung kinain ko lang is ito. Yung Ferrero, malapit ko na maubos, and ito is dried jackfruit. Hindi ganun kasarap. I was expecting masarap siya. So, ayoko na. And seaweed. Marami ako ditong seaweed na uubos ko na sila. So, ayun. Iniisip ko na lang yung lahat ng pagod ko, lahat ng ko. Sa huli, paid off din naman to eh. Tumawag ako sa mama ko kanina, and tuwang-tuwa siya doon sa ref na binili ko. And sabi niya, natatakot sila daw baka magbaha, and mabasa na naman ng baha yung ref, lulutang na naman. Sabi ko, pag natapos yung bahay, lipat natin yan sa taas. Sabi niya, sige. So, yun lang yung motivation ko. And sabi ng mama ko sa akin, mag-asawa na daw ako kasi nga, matanda na daw ako, 30 na. Sabi ko, tapusin ko lang yung bahay. Sabi niya, pagkatapos niyan, ikaw na bahala ka na sa buhay mo. Sabi niya ganun. Hindi na kita pipigilan. Kahit naman dati, hindi ako nagpipigil. Ikaw lang talaga yung talaga na gustong tumulong. So, yun kasi yung kailangan kong na makita na kahit papaano, hindi sila katulad dati na hirap kami. So, yung dito, yung oras ng tulog tsaka gising, depende sa amo. Pero mostly maaga kasi may pasok yung mga bata. And, ang isa naman is paano sumakay ng train. Madali lang siya guys pag nandito ka na. Yung subscriber ko nga, bago lang siya dito sa Hong Kong. Pero nagawa niya na-meet up niya na ako. Napuntahan niya ako sa Sham Shui Po, ganyan. So, kung kaya niya, kaya niyo rin. Maliit lang yung Hong Kong, okay? Kaya ko ngang lakarin yung isang station. Kaya kong lakarin. Madali lang. Halos lakad-lakad. Mapagod ka lang talaga. Pero, malalapit lang sila as in. Kita ko nga dito yung Sky 100 dito sa loob ng room. So, halos magkalapit lang yung mga station. Kaya, hindi kayo mamumroblema. And marami naman kayong mga Pinay dito na makakasalubong. So, pwede kayong magtanong kung saan banda yung ganito, saan ganyan. Maraming Pinay dito as in 300,000. So, wag kayong mag-worry. Ingat lang din kayo sa pakikipag-usap sa mga Pinay dito kasi yung iba is hindi mapagkakatiwalaan. So, yun lang. And, ayan, sana nasagot yung katanungan mo. Thank you for watching and I love you. Bye-bye.